Okay, hi guys. I know that you're excited for our lesson for today. It's all about oral history, and this is our lecture number 8. Okay, so I know you are familiar with this because you already did the interview, no, with your subject sa ating midterm exam. Okay, so the interview that you had with your parents or grandparents is an example of an oral history. Okay? So, what is the nature of this oral history? So, oral history is a special nature since that we are dealing with testimonies, no? Yung mga testimonies to ng mga direct witness ng certain event. Okay? So, since this is an oral history, these unwritten sources couched with a form suitable for oral transmission. So, ibig sabihin, ito yung um, mga sources, no? Possible sources of our history na instead of having it documented, so we have it in the story of one generation to another generation. Like what you did, so you have the story of your grandparents, then after the interview, you will be able to tell the story of your grandparents on that, and that is another transmission. Okay? And the preservation of the history will depends on the power of the memory of the successive generation of human beings. So, kailangan para mai-transmit ito na mas accurate, kailangan yung mga details ng sinabi ng ating mga witnesses o ng ating mga na-interview ay ma-i-account, no, ng mas detalyado o ng mas maigi para walang nawawala doon sa transmission of information. And then, so very special itong oral history kasi this is the first-hand recollection. So, di ba yung mga interview ng mga parents nyo, so they try to have their memories about the martial law. So, yung mga grandparents nyo, may nakaabot pa sa Second World War. So, sinusubukan nilang i-revive yung mga story na first-hand, no? Na kanilang na-witness. Kaya, pwede nating masabi na since sila yung nakadirekta, naka-witness, no? Na meron silang alam doon sa mga event na nangyari in the past. Okay? Yun nga lang, di natin sinasabi na 100% accurate. But of course, no? So, papasok pa rin yung bias, yung perspective ng mga tao kahit sila ay direct witness ng isang event. Okay? And oral history is the narratives and description of the people and events in the past, no? So, kaya kakaiba siya kasi nga, kagaya sinasabi natin kanina, handed down by words of mouth over several generations. So, yung mga kwento na nakalipas, ikukwento nila ito, no? At instead na sinulat, no? Kinukwento ito from one generation to another generation. Okay? And then, dahil dito, si oral history can provide a unique insight at based dun sa kwento, no, na nakuha natin mula dun sa mga tao nakasaksi ng event, no, then we can relate their story from the story that we have read in the book. And then, dahil dito, magkakaroon ng sense. Halimbawa, uh, based dun sa mga na-interview nyo, no, nagkwento yung mga parents nyo tungkol sa experience sila about the curfew during the martial law, no? So, ngayon tayo, pag nabasa natin ito sa book, yung tungkol sa uh, curfew, no, during the 1970s, may i-connect natin ito, no? Okay, at dahil dito, mas magkakaroon ng meaning. Kasi minsan kaya hindi natin ma-appreciate yung history. Kasi minsan iniisip natin, totoo ba talaga ito nangyari? Pero based sa oral history o pag may nagkwento na, so magkakaroon na ngayon ng mas matinding sense yung ating story. And then we can definitely the relationship between the present and the past. Okay? And then, yung ating oral history ay raw material of a social memory, no? Raw materials in the sense na
posible na hindi pa ito magkakaroon ng bahid ng maraming interpretation o maraming bias. Kaya nga para makita natin na accurate talaga itong kinento, ita-triangulate natin ito sa ibang kwento at sa mga written documents. And doon, makikita natin kung talagang totoo yung storya. Halimbawa, nung nag-interview kayo, so sinabi ng lola nyo na panahon ng Second World War, dumating yung mga Japanese sa panahon ng Pasko. And then you're going to have other books or other testimony, no, mula sa mga taong nakasaksi ng Second World War. And then, ita-triangulate mo o titignan mo kung yung sinasabi ng lola mo, sinasabi ng iba pang nagkwento at sinasabi ng libro ay isa. So, ang tawag natin doon, triangulation. At dahil sa raw material ang oral history, importante si triangulation. Okay? And then, bakit ba kailangan itong si oral history? Mahalaga itong si oral history, guys, kasi hindi lahat ng mga nangyari ay naisusulat, di ba? For example, kayo, in your everyday life, ina-account nyo ba yung ginagawa nyo from the time of your ikaw ay gumising hanggang sa natulog ka? Di ba? Hindi mo na-account lahat ng mga ginagawa mo. And there's a possibility na marami kang ginagawa na hindi na isulat. At kapag hindi ito nasulat, okay, posibleng ito magiging bahagi ng kasaysayan mo. Kaya nga, itong si oral history siya, nandito siya para ngayon, hindi lang lahat ng mga na naka-document o naisulat ang magiging part ng history. Using this oral history, itong mga historian can collect the impression and recollection of the people para ma-fill in niya yung gap sa anumang information na hindi nasabi ng mga document. Okay? Halimbawa, may dokumento tayo, birth certificate. So this document is an evidence na pinanganak ka. Pero yung joy ng parents mo nung pinanganak ka, hindi ito na naka-capture nung birth certificate na written document. At ang makaka-capture lang ng kasiyahan ng magulang mo nung pinanganak ka ay yung kwento nila, okay, na nagpapatunay na tuwan-tuwa sila nung pinanganak ka. And that is an oral history. Okay? And then oral history includes the everyday life, no? Yun nga. Ang problema kasi sa positivist historian, guys, pag sinabi natin positivist historian, ito yung mga historian na nagsasabi na pag walang dokumento, walang ebidensya, walang kasaysayan. Kaya tinawag na positivist. Ibig sabihin ng positive, meron na written document. Okay? Ang nagiging problema, ang naisusulat lang ay yung mga events na nangyayari sa mga tao sa upper class, sa mga elite, sa mga mayaman, sa mga leaders. Paano naman yung everyday na contribution ng mga tao coming from the lower class? Okay? O mula sa working class, mula sa pamilya, o mula sa mga tao na pangkaraniwan na nakapag-contribute din naman sa kasaysayan. So using oral history, pwede nating maging part ng tinatawag nating mainstream history ang mga kwento at pang-araw-araw na buhay ng mga tao na nabibilang sa lower class o dun sa mga grupo na hindi kadalasang nasasama sa tinatawag nating mainstream na history. Okay? And then, dahil din sa oral history, nagkaroon ng maraming sources, no? Na-enlarge. Okay? Na-enlarge yung sources ng kasaysayan, and because of that, historians should also develop a special skill, no? Special skill para itong mga dokumento na sinasabi, okay? Dokumento o yung mga ebidensya na sinasabi na part ng oral history ay ma-narrate ng maayos, no? Okay? Ma-criticize ng maayos para ang maging part lang ng history ay kung ano yung tama. Okay? So kaya nga mahalaga na itong si historian ay magaling
mag-triangulate, at magaling din magtanong. Kasi nga yung sinasabi natin sa interview nyo. So during your interview, although we have question, so kapag yung mga sagot ng mga subject nyo ay very limited, you need to have the skill of asking additional question or follow-up question para ma-clear, no? Maklaro kung ano man yung information na kailangan natin. Okay? And then, ito yung danger. Ang danger ng oral history, guys, unang-una, ito ay end product. Yung end product to ay kinondisyon ng historian at ng kanyang subject. Bakit? Kasi ganito yan. Halimbawa, ang aking subject ay tungkol sa kabutihan ng Duterte administration. Kunwari lang, yun ang aking subject. So, ibig sabihin, the moment I choose the people that i-interviewin ko at bumuo ako ng question, ay posibleng kinocondition ko na ang magiging sagot sa aking interview ay mga positive about Duterte. Yes ba natin? Kasi the moment I choose my subjects, no, for my interview, pumapasok na dun yung bias. Kasi dahil sa gusto kong lumabas na mabuti si Duterte, ang pipiliin ko lang na i-interviewin ay yung mga taong pro-Duterte. Okay? Tapos, yung mga tanong na gagawin ko, ang mga tanong na to ay leading sa mga information na magbibigay ng sagot na maging advantage para kay Duterte. So, yun nagiging problema. Kaya dapat, bilang isang historian, kailangan maging critical, especially sa pagdideal nitong ng result ng mga interviews o ng oral history para makita natin yung kung ano dito yung bias at kung ano dito yung hindi totoo. Okay? And then, historians should learn the techniques required to get hold of the oral testimony of witnesses up to the past and should be extra careful in dealing with the first-hand accounts, okay, na possible na nai-influensyahan ng mga tinatawag nating hindsight. So, ano sinasabi nito? So, sa panahon nyo ngayon, hindi na ito ganong mahirap because you have different gadgets, no? Mabilis na ngayong kumuha ng cellphone para mag-record kasi kailangan sa oral history na maganda yung pag-record mo nung interview para hindi ka mahirapan mag-transcribe. Okay? And then, kinakailangan maging very careful din tayo no sa pag-transcribe, no? So, kaya di ba sabi ko sa inyo, pati yung mga tanong na, yung mga tawa nila, yung mga yung kung mukhang nagdadalawang isip sila, you need to account it. Kasi sa pag-criticize ng magiging result ng interview, importante ito. Kasi posible kung padala silang magano, no, minto. So, tinatry nilang i-recollect yung mga story from the past. Possible na ipinapakita nito na hindi sila sigurado dun sa information na sinagot nila. Okay? Kaya dapat bilang isang estudyante na you're doing the oral history, dapat maging very careful kayo with dealing with the result of your interview. Okay? At eto pa. So, isa pa sa limitation ng oral history, although meron kayong close encounter doon sa inyong subject, hindi naman nangangahulugan nito na yung meaning o yung information na gusto niyang sabihin ay nagiging clear. Okay? Kasi minsan, bilang nag-i-interview, we tend to use our perspective, our interpretation, the context of our time to discuss or to interpret the answer of our subject. So dapat isipin natin na yung gagamitin nating explanation dun sa content ng interview should come from the context of our subject. So, ibig sabihin, kapag naibigay siya ng meaning, you are going to ask him or her about the meaning or about the term using the context of his time and environment. Baka mamaya kasi, kahit na magkausap kayo ng face-to-face, hindi ka nagtanong, may mga ideas pala o may mga terms pala dito na dapat
naka-base sa kanyang interpretation o sa panahon niya ang pagpapaliwanag. Okay, kaya importante para sa gumagawa ng oral history, since nandiyan na yung subject mo, so you should ask question, no? You should communicate your question very clearly, tapos kung ano man yung sagot nila at merong mga information dito na kinakailangan nilang explain, mag-follow-up question ka o kaya ipa-explain mo sa kanila para yung magiging result ng interview o yung information na makukuha mo ay talagang nasa perspective ng ating subject. Okay? So, and then, it requires critical evaluation. At kagaya sinasabi ko kanina, it must be deployed in conjunction. Ano ibig sabihin nito? So, dahil sa itong ay kinukwento, possible na yung kwento niya ay pabor sa kanya, kinakailangan natin itong i-triangulate sa kwento ng ibang tao. So, diba, pag sinabi ng lola nyo na ganito yung nangyari, kuha kayo ng isa pang source tungkol dito at isa pang source, isa pang testimony, and titignan nyo kung pare-parehas yung sinasabi. So, ganun yung pag-evaluate. Ang tawag natin doon is triangulation. Kaya tinawag siyang triangulation, tatlong sources, titignan mo kung may commonality para masabi natin na may credibility yung kwento. Second, transcription, di ba? Kaya nga pinagtatranscribe kayo. So, yung transcription ay importante. Ibig sabihin ng transcription, you are going to write the result of your interview. Talaga word by word, pati tawa, pati ingay sa paligid, you're going to include that in the script type, no, na transcription. Para masigurado natin na yung gagawin yung narrative o yung kwento nyo ay talaga nanggaling dun sa inyong subject o sa inyong tao na in-interview. And then, if the full significance of the oral testimony is to come across, it must be evaluated in conjunction with all the sources pertaining to the locality and people spoken or else much of the detail will count for nothing. So, ibig sabihin, guys, sabi natin kanina, yung result ng inyong oral testimony o ng oral history o ng inyong interview ay kinakailangan na triangulate natin, no, sa mga taong involved, no, nakagaya niya doon sa isang event o doon sa locality mismo, o pag sinabi ng lola nyo na sa lugar na ito yung naganap, then kuha kayo ng iba pa mga tao na nandoon sa panahon na sinasabi ng lola nyo para malaman natin kung talagang totoo yung sinasabi ng inyong subject o ng inyong interview. Okay? Yun nga lang, because of the pandemic, hindi ko na kayo inobliged na magkaroon ng triangulation. Kasi nga, mahirapan tayong kumuha pa ng ibang subject kasi hindi naman kayo pwedeng pumunta kung saan-saan. At very limited din yung ating research sa library. Okay? Pero kung gagawa ka ng oral history, importante talaga yung triangulation. Okay, ano sinasabi ng oral history? Yung oral history, guys, pinalawak niya yung sources ng kasaysayan o ng history. So, simple lang, pag sinabi natin oral history, ito yung mga kwento na magiging bahagi o kabahagi ng history o ng kasaysayan. Okay, yun nga lang, hindi siya sinulat. At mahalaga ito para makuha natin yung perspective o yung mga kwento ng mga taong hindi na isama sa ating mainstream history. Okay? If you have some questions, so you can write your question in our sa Google Classroom natin o kaya i-chat nyo ako or email me for your questions. Okay? Sige guys. Bye-bye.